So magandang araw sa lahat, no? This is Kuya Barbero TV. So have a nice day sa lahat ng nanonood sa ating YouTube channel. So ngayon guys, meron tayong pag-uusapan. Noong mga nakaraan, nasabi ko sa inyo na makapag-react ng mas madalas pero hindi natin nagagawa. Pero ngayon, nagagawa na natin. Pero bago tayo magsimula guys, gusto kong pasalamatan yung ating nare-reactionan, syempre Kalinga Prab at ng marami pang iba. At gusto ko rin na samantalahin yung pagkakataon sa intro na to na pasalamatan yung Team Mikris, yung mga supporters po ng Mikris, mga viewers ng Mikris. Thank you so much po sa lahat ng nanonood sa ating YouTube channel. So ngayon guys, sobrang ulan dito sa Daet at halos hindi tayo makakilos gawa ng napakalamig na panahon. Ano? Pero dahil nga meron tayong extra time, meron tayong panahon, makakapag-reaction tayo. Pero hindi ni Chris yung ating pag-uusapan ngayon. No? Mga ka-team ni Chris, pwede nyo rin pong supportahan yung ating re-reactionan ngayon. Ang ating re-reactionan ay walang iba, kundi ang isa sa charity vlogger na nagpayanig ng Pilipinas noong mga nakaraan. Ano? Siyempre si Ivana Alawi. No, hindi naman tayo sobrang fans ni Ma'am Ivana Alawi, pero netong mga nakaraan, meron siyang ibang mga upload, meron siyang mga na-upload na nagpayanig sa mundo ng mga tao dito sa Pilipinas at nagkaroon ng ingay at mga bulong-bulungan. Pero panoorin muna natin yung video ito ni Ma'am Ivana. Tapos saka natin reaksyonan at saka tayo magbigay ng opinion o kuro-kuro kung ano nga ba yung pinag-uusapan sa ngayon sa video ito. Kasi merong iba't ibang mga issue, iba't ibang mga problema na sinasabi kay Ma'am Ivana Alawi. Pero magbibigay tayo based on my observation lang guys. Ano kaya panoorin muna natin yung video na to. Ano yan, Paris? Sarap oh. Wala akong pera eh. Itlog kanin. Sabaw. Ha? Hindi mo na ako madumi, grabe ka naman. Ba't lumalayo ka sa Hindi akin? ako kakain ka, Oh, ma'am. opo. Bakit po? May, Wala po akong pera. di ako, kakain ikaw. Opo. Hala, bigyan mo na ako? Kung kakain ka, kain. O, hingi ka na lang ng sabaw. Ano yan? Kayo, Bigyan mo ako? may bigyan ka siya, kain. Sige. Bibigyan mo ako pagkain. Opo, opo. Sige po. Akin to? Opo. Sige, kain ka na. Samahan mo muna ako. Hindi na, kasi solo plate ako. Saan ka solo? Solo plate nga eh. Wala, hindi ako pwedeng may kasama. Bakit? Kaibigan lang eh. Hindi na, kumain ka na lang. Ano na ako? Tropa-tropa. Ay, solo plate nga ako. Pwede naman dalawa flight. Kain lang eh. Wala. Ay, kumain ka na. Hindi ka na sabaw, Ki. Bakit? Saan ka pa pupunta? Siyempre, may patutunguhan ako. Saan? Doon sa destination. So makikita natin guys, no, yung estimation pagdating sa earning nila every month at every year. No, makikita natin umaabot yan ng mga 3 million, 2 million, 4 million yung pwede nilang kitain sa kanilang YouTube channel no every month ano halos nasa kung di ako nagkakamali diyan sa screen ano ay ano ay 40 merong mga 500
no? 1M nakalagay, no? So pwedeng kumita talaga ang isang YouTuber ng halos 2 milyon hanggang 4 na milyon sa isang buwan kapag na-maintain niya yung mga video na halos nagte-trend like kalahating milyon, 1M pataas. Pwede talagang kitain ito ng isang YouTuber. Pero itong Beyblade na ginamit natin, itong Blade social media para makita yung mga kita ng bawat YouTuber is estimation lang naman to, hindi naman ito yung pinaka talagang accurate na kita ng isang YouTuber, ano? So depende rin 'yan sa views, sa gagawin sa mga nanonood, sa ilang ads ba yung nakalagay. At syempre kapag in-skip natin yung ads, siyempre hihina rin yung kita niyan, guys, no? Pero yung kita na 'yan, pwedeng maging totoo, pwede rin namang mas mababa diyan sa 4 na milyon o 3 milyon like Ivana Alawi, Kalinga Prab. Pero ang points kasi diyan, mga guys, no, ang punto kasi natin dito sa ating pinag-uusapan is yung pagtulong, no? So hindi natin masasabing pekeng pagtulong yung ginagawa ni Ma'am Ivana. Hindi natin masasabing peke yung ginagawa na pagtulong ni Kalinga Prab. Kasi minsan ginajudge lang natin sila based dun sa camera na nakikita natin. Kasi totoo, nakikita natin sila sa camera, ginagamit nila yung camera, yung video para kumita sa plataforma nila. Pero pag tinitingnan natin sila sa ganong paraan, minsan nagkakaroon tayo ng doubt. Kasi nga nakatutok yung camera. Pero kung titingnan naman natin yung ginagastos nila pagdating sa mga binablog nila, halimbawa, yung binalag ni Ivana Alawi na umabot ng 10 million views. Ang estimation kasi ng kada 1 million yan, kung hindi tayo nagkakamali, is nasa 25,000, 75,000 o up to 100,000 yung 1 milyon. So, pwedeng bumaba yan, pwedeng tumaas. Pero ang points kasi dyan, guys, yung ginagastos naman nila. Tingnan nyo yung ginastos ni Ma'am Ivana Alawi doon sa matanda na tinulungan niya is halos kalahating milyon na lupa. So, ilang views yung kakainin nun? So, sabihin natin mga 5 million views o 10 million views, kikita na siya ng ganun. Pwede. Pero yun nga, guys, napupunta rin naman dun sa beneficiary, napupunta rin naman dun sa tinutulungan nila. Kaya ang nangyayari is yung earning na lang na sobrang, sabihin natin mga half, mga kalahati, yun na lang yung mapupunta sa kanila, no? Pero hindi ibig sabihin na poverty porn na matatawag yung ganitong klase ng mga content. Kasi hindi naman lahat ng pagtulong sa mahihirap na nakikita sa camera ay masasabing peke, guys, no? Hindi lahat. Kasi hindi natin pwedeng i-judge, hindi natin pwedeng husgahan lang yung tao based lang dun sa video. Kasi hindi naman natin sila personal nakakilala. No, kasi baka tayo, halimbawa, kayong nanonood, tumutulong din kayo, pero ayaw nyo sa camera, ayaw nyo sa video, di ba? So, kaya lang nyo lang naman ayaw kasi nahihiya kayo, di ba? Na ipakita yung pagtulong. Pero may mga tao kasi na gusto nila na nakikita yung paraan ng pagtulong nila para ma-inspire yung iba, hindi para sabihin na poverty porn. Yung mga tao kasi minsan, di ba, na tumutulong, ina-underestimate agad natin yung pagkatao nila na para bang ginagamit nila yung social media platform, tapos bibidyohan nila, pipicturean nila yung mahihirap, tapos iko-content nila, which is content talaga nila yun, wala na tayong magagawa dun, di ba? Content na nila yon. Pero hindi ibig sabihin na sila ay manggagamit sa mga taong mahihirap. Kasi unang-una, yung mga binablog naman na nila, like katulad nila Ivana Alawi, pumayag naman yan na ibig sabihin, may consent naman yan, ano? Okay naman sa kanila na mai-vlog sila, kaya nga sila nagpatuloy, kaya nga sila pumayag. Tapos, tumatanggap naman sila ng, katulad niyan, yung kay Ma'am Ivana, halos kalahating milyon. So, magkano yung ginastos ni Ma'am Ivana? Hindi kalahating milyon. So, i-estimation naman natin kung magkano yung sasahurin niya. Di ba? So, parang bawi lang. Wala ring nangyari. No, kikita na lang si Ma'am Ivana Alawi sa mga personal vlog niya, mga content na hindi tungkol sa charity. Kaya minsan guys, wag nating pag-isipan ng masama yung mga kagaya nila Kalinga Prab. So yun nga, guys, dahil sa nakat yung ating video, ipagpatuloy na lang natin dito. At syempre, bago natin putulin yung video ito, gusto ko sana na makapagpasalamat sa lahat ng nanonood. Unang-una sa Team Kalingap, kay Kalinga Prab, ganun din po sa pamilya niya. At syempre sa ating video na pinanood ngayon kay Ma'am Ivana. At ganun din po, guys, sa
team ng Krista and McCoy. Syempre, shoutout po sa inyo. Hindi ko po kayo makakalimutan, mga viewers ng Krista and McCoy. At syempre guys, no, bago tayo maputol sa video ito, gusto ko na i-update din kayo about kay Krista ngayon. No? Nakapag-post nga si Krista na parang aalis yata siya. Hindi ko alam kung mag-church yata siya or what, no? Basta aalis ito si Krista at hindi natin alam kung ano yung gagawin. Malay nyo, magde-date sila ni Mikoy, no? Hindi, kasi may mga behind the camera yan eh. Hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari dun sa behind the camera. Maliban kung tayo ay makakapag-chismis o makakakuha ng informasyon sa kanila, eh, no? So, ma-update ko kayo ng mas madalas sana, no? Pero, tasahan nyo si Kuya Barbero TV, guys, nakasupport palagi sa ating sinusuportahan si Krista and si Mikoy. At syempre guys, supportahan nyo po Kalinga Prab, Ma'am Ivana sa pinanood nating video na nakakapag-reaction tayo kahit paano sa kanila na hindi syempre tayo nakaka-copyright. Kaya thank you so much po sa pagpapagamit ng inyong video. Asahan nyo po na tayo ay nakasupport lalong-lalo na sa ating mga nire-reactionan. So hanggang dito lang muna yung ating video at magpapaalam muna si Kuya Barbero TV at syempre palagi kong sinasabi thank you so much and bye-bye.